Hello everyone! So this is Edmond, Mindaros Channel, isang content creator at gumagawa ng mga tutorials katulad ng laptop PC troubleshootings, mobile device troubleshootings at marami pang ibang klaseng tutorials na sinishare ko dito sa aking channel. At sa video ito ay pag-uusapan natin at igagay ko kayo on how to find Shopbox rejected cashback activity on Shopbox app. So ano bang ibig sabihin ng Shopbox app? Isa itong cashback rewards platform na nagbibigay ng percentage money back kapag ikaw ay nag-shop online katulad ng TikTok, Lazada, Shopee at marami pang iba. So ilalagay ko sa description box ang iba pang tutorials ko regarding dito sa Shopbox para mag-guide ka. Kaya huwag na natin patagalin at start na natin. So ang next step ay kailangan mo lang i-open dito yung ating Shopbox app and then i-click mo lang. At dito lang sa ating Shopbox homepage, dito lang sa bottom right corner, kailangan mo lang itap dito yung account profile na makita dito sa bottom right corner. And then dito na tayo sa Shopbox homepage profile and then makikita mo kaagad dito yung ating lifetime earnings. So ano ba yung tinatawag na lifetime earnings? Isa itong activity transaction details. Dito natin makikita lahat yung ating transactions katulad ng cashbacks, yung mga nakukuha natin sa referral code, yung mga cashback natin sa mga bawat items na na-check out natin sa mga store. So ito yung ibig sabihin niyan. So hindi ito pwedeng ma-withdraw. Okay? So ito yung total earnings natin sa ating account. Kung paano ba natin hanapin yung ating mga cashback rejected? Dahil alam natin na ginamit natin itong Shopbox and then nagtataka ka bakit wala kang nakuhang cashback. Dahil rejected po yung ating cashback sa items na check out natin. Okay? So dito lang sa top right corner, i-click mo lang dito yung see activity. Ayan. So dito na tayo sa ating cashbacks and then next step. So mayroon ditong cashbacks in or cashback out. So dito sa cashbacks out, so ibig sabihin ito yung cash out natin, yung withdrawals. So dito lang sa ating cashbacks in, dito natin makita mga kaibigan sa baba yung ating store date, confirm, track. Ayan. And then next, makikita mo na dito sa right corner yung rejected. Okay? So kapag click mo yan, dito mo makikita lahat yung mga rejected na activity natin sa ating cashbacks. Dito lang sa ating apps. So nandito lahat yung mga hindi po siya na-approve ng mga cashback natin, referral codes, o kaya naman yung items na check out natin. So ano-ano ba yung mga kailangan natin i-consider dito kung bakit ba na-rejected yung ating cashbacks? So una, hindi na-meet ng store merchants yung terms and conditions sa cashbacks. And then pangalawa, ito yung product items ay hindi po eligible sa cashbacks yung check out natin. And then yung pangatlo naman, yung partial cancellations, return or refund. So nag-return refund ka, nag-cancel ka, wala pong cashback yan. And then yung panghuli naman, ito yung kapag ang items ay associated siya ng coupon or voucher discount, hindi po yan pwede mga kaibigan. And then hindi rin pwedeng kumuha sa mga nagla-live, kumukuha tayo doon ng items at saka ina-add natin dito, hindi rin counted yung cashback doon. So maraming kailangan natin i-consider dito mga kaibigan na kailangan natin basahin yung kanyang terms and conditions sa Shopbox para maliwanagan tayo dito regarding dito sa cashback natin para hindi tayo nagtataka bakit wala tayong na-receive dito na cashbacks. Alright, so nandito lang yung activity natin, yung rejected, makikita mo lahat dito, yung mga hindi po na-approve na cashback natin. Ayan, so sa akin ang dami mga kaibigan, nandito lahat. So, di ba parang sayang naman. Okay, so ganun lang po kasimple mga kaibigan kung paano natin i-locate and then other details regarding sa rejected mga kaibigan dito lang sa ating Shopbox app. In hope na nakapagbigay ako ng konting kalaman at guide tungkol sa Shopbox tutorials. Thank you guys and see you in my next tutorials.